top 10 products na siguradong magpapasok ng malaking pera yan sa sari-sari store mo. Mga kanegosyo, ito pong mga produkto na pag-uusapan natin ngayon ay hindi po ito yung mga tradisyonal o typical na produkto na makikita mong binibenta ng mga kakumpetensya mong negosyo, no? Na mga sari-sari store dyan sa area mo. Kasi ito pong mga produkto na pag-uusapan natin ngayon is ito po yung mga products na talaga namang magpapa-level up sa negosyong sari-sari store mo, no? At kapag meron ka neto, at least 3 lang dito sa mga produktong mababanggit natin ngayon sa ating vlog, is sigurado na ang lamang mo sa kakumpetensya mong negosyo. Number 1, mga kanegosyo, is Piso Wi-Fi. Kung hindi po kayo familiar sa Piso Wi-Fi, ito po yung itsura niya, mga kanegosyo. At itong produkto na ito, mga kanegosyo, is napakaganda na i-add up natin ito sa ating mga tindahan dahil syempre, sa panahon ngayon, mga kanegosyo, digital age na po tayo. Lahat na ng tao meron ng cellphone pero hindi lahat merong internet connection, hindi po ba? O kung may internet connection man, sigurado sa bahay nila meron at paglabas nila ng bahay nila, wala na yun, hindi na connected yun. Kaya andyan ang sari-sari store mo na may Piso Wi-Fi na sagot sa problema nila. Imagine, mga kanegosyo, sa piso, sa halagang piso, within 3 minutes, mga kanegosyo, meron na kagad silang internet connection. At yun ay dahil sa tindahan mo. Alam nyo, mga kanegosyo, nagtingin-tingin ako, no, nag-research ako kung magkano ang puhunan sa ganito, umaangat po siya, mga kanegosyo, ng hanggang 35,000 pesos. Medyo mabigat yun, mga kanegosyo. Pero yung nakita ko pong iba is around 7,000 to 12,000 pesos lang. At ang importante dito, mga kanegosyo, dapat syempre meron kang internet sa bahay mo. Syempre, paano gagana yan kung wala kang internet, di ba? Ang kagandahan naman nun, mga kanegosyo, syempre, makakagamit ka rin ng internet para sa pangsarili mo, sa loob ng bahay mo, di ba? At the same time, yung kikitain ng Piso Wi-Fi mo is ayun na rin yung ipambabayad mo para sa internet connection mo sa bahay mo. Number 2, PisoNet, mga kanegosyo. Mga kanegosyo, ang PisoNet po ay iba sa Piso Wi-Fi kasi ang Piso Wi-Fi is yung internet connection lang po ang makukuha ng mga customer, while yung PisoNet po is meron na siyang kasamang computer. Ang halaga nito, mga kanegosyo, is nagsisimula from 12,000 pesos hanggang 20 to 25,000 pesos. Syempre, medyo may kataasan yan dahil kasama na po ang computer dyan. So dito, mga kanegosyo, kinakailangan mo rin syempre ng internet connection at napakalaking ambag nito ang magagawa sa tindahan natin dahil syempre yung mga kabataan, yung mga estudyante na kinakailangan sa mga projects nila na mag-search, mag-surf ng internet is doon na lang po sila pupunta sa tindahan mo. At the same time, meron ka ring school supplies sa tindahan mo. Kaya pagkatapos nila gumawa ng project through internet, gamit ng iyong PisoNet, sabay bili na sila ng mga school supplies na kakailangan nila sa eskwelahan nila. Hindi pa, napakaganda nito, mga kanegosyo, at nakakapag-add tayo ng value sa mga tao, sa mga customers natin. Pangatlo, syempre walang iba kung hindi ang Volts, ang charger na sa kalam. Alam nyo, mga kanegosyo, napakaganda po netong negosyo na to dahil katulad ng sinabi ko po kanina, tayo po ay nasa digital age na. Kaya lahat ng tao meron ng cellphone at ang Volts, para sa mga hindi po nakakaalam, ito po ay ang kumpanya na nag-o-offer po ng mga cellphone chargers, na mga cables, na mga earphones. At alam nyo naman, ang kadalasang masira sa mga taong may cellphone, di ba? Hindi po ang ulo kung hindi po ang mga cellphone chargers yan, ang mga earphones, ang mga cables. Di ba yung mga cables natin palaging sirayan, mga kanegosyo? At kalimitan sa isang buong pamilya, 1 o 2 lang ang meron charger. Naghihiraman pa. Kaya kung ikaw, sa sari-sari store mo, meron kang tinitindang Volts na nag-o-offer ng mga charger nga po, mga cables and earphones, napakalaking tulong nun para po sa mga kapitbahay mo, sa mga suki mo, sa mga customers mo. Kasi hindi na po nila kinakailangan pumunta pa ng bayan o ng mall, ng SM, di ba, para bumili lang ng cables or ng chargers kasi nasa sari-sari store mo na. Mabibili na nila yung kailangan nila sa sari-sari store mo. At ito nga pong Volts, ang charger na sa kalam, pwede kang mag-start dito ng negosyo sa halagang 888 pesos hanggang sa starter pack nila na 3,388 pesos, mga kanegosyo. At ito po ang mga inclusions yan kapag nagsimula kayo magnegosyo niyan. By the way, mga kanegosyo, ang Volts, ang charger na sa kalam, is kapag gusto nyo pong mag-avail yan at ilagay nyo sa inyong sari-sari store, gamitin nyo lang yung aking promo code na Mark Salazar at makakakuha po kayo ng napakalaking discount. Ayan, mga kanegosyo, ayos yan. Number 4 natin, mga kanegosyo, Xbox or gaming machine. Kung hindi kayo pamilyar sa ganyang klase ng produkto, mga kanegosyo, ito po, panoorin nyo to saglit.
Ilang games po ba to? 12,000. 12,000. Grabe, malilibang ka pala dito, no? Sa mga gusto mag-business, no? Pwede, nasa bahay lang. Nauna rin yan bago masira kasi hindi kahit ganun-ganunin mo siya. Ako kasi bata, di ba? Oo. Ang warranty po namin, replacement, hindi po yung i-repair. Di ba yung sa iba po, yung warranty nila, iba Maghihintay pa pag ni-repair kasi po. paparepair yun. Tapos babayaran nyo rin yung wala rin, pa, nagbumastos pa. Alam nyo mga kanegosyo, napakaganda po na maglagay tayo ng ganito sa ating mga tindahan, sa ating mga sari-sari store. Pwede ang ilagay mo sa harap ng tindahan mo or kung may spasyo sa gilid ng tindahan mo, pwede kang maglagay na at least isa o dalawang ganyan mga kanegosyo. Pero kung nagpaplano ka na maglagay ng ganyang klase ng business sa harap ng tindahan mo, siguraduhin mo lang kanegosyo na medyo malayo-layo ka ng konti sa eskwelahan kasi po pinagbabawal yung ganyan kapag ka medyo malapit sa eskwelahan yung iyong ganyang klase ng business. Pero kung sakali na maglagay ka niyan kanegosyo, napakaganda po ng kitaan dyan. At napakadali po niyang kumita dahil ang lakas maka-attract niyan sa mga kabataan. Huwag mong ismulin yung papiso-pisong kita dyan kanegosyo kasi po dati naalala ko nung nag-grab kami na katsikahan ko yung driver. Ang sabi niya kumukubra raw siya ng ganyan sa negosyo niyang ganyan ng mga around 70 to 80,000 pesos a month mga kanegosyo. Tapos kumukuryente siya, kumukonsumo siya ng kuryente ng halagang mga 8,000 hanggang 12,000 pesos. Diba? Imagine ka negosyo, ang laki ng kinita mo kumpara sa babayaran mong kuryente. At ang puhunan dyan ka negosyo is nagtingin-tingin ako umabot nga rin po ng 18,500 to 19,000 pesos. Pwede na, diba? Pag ipunan mo ka negosyo, magandang business yan. Panlima mga kanegosyo, candy vendo machine. Ayan mga kanegosyo yung nakikita nyong litrato sa likod ko. Ayan po ang itsura ng candy vendo machine. Siyempre kanegosyo kapag ka may ganyan ka sa sari-sari store mo, matutuwa at may excite ang mga kabataan kasi sa mall lang sila nakakita ng ganyan. Tapos biglang nasa sari-sari store mo, siguradong may excite ang mga kabataan. Kita nyo pinagkakaguluhan nila, di ba? Ayan mga kanegosyo, sa halagang 5 piso, makakabili na sila ng candy sa'yo. At ang nakakapag-attract para sa kanila dyan mga kanegosyo is yung sila yung naglalagay ng pera, iikot-ikutin nila pagkatapos yung laruan o candy na gusto nilang bilhin is babagsak ng kuwela sa kanila para makuha nila yung candy na gusto nila. Kung gusto mo ng ganyang klase ng business ka negosyo, mabibili mo siya sa Shopee, makakabili ka ng ganyan. Or sa marketplace, pwede kang makakita ng ganyan. Ang dami nagtitinda ng ganyan sa halagang 3,000 piso ka negosyo. Meron ka ng business na pang-attract sa mga kabataan. Napapansin nyo ba mga kanegosyo na puro mga bata ang tinatarget ko dito? Bakit? Kasi po, napakagandang gawing market ng mga bata dahil sila yung mga tao na walang suki-suki. Alam ko na experience mo yan kanegosyo. Pagdating sa sari-sari store business mo, may mga ibang tao na kahit nandun naman sa tindahan mo yung gusto nilang bilhin, hindi sila bumibili kasi may mga kanya-kanyang suking tindahan yan di ba? Yung ibang tao kapag ka mayroong pagkakautang dun sa kakompetensya mong tindahan, nahihiya silang makita ng tindahan na suki nila na bumibili sa iba kasi nga meron silang pagkakautang dun. Yung iba naman mga kamag-anak, yung iba naman talagang ayaw lang sa hilatsin ng pagmumukha mo. Ganun po mga kanegosyo. Sa experience namin ganyan. Kaya ang pinakamagandang target market mo kapag ka nagsisimula ka ng negosyo o nagdadagdag ka ng mga negosyo na gusto mong ilagay sa sari-sari store mo, ang tatargetin mo kanegosyo is yung mga bata. Dahil walang pakialam yan kahit hindi ka nila suki. Basta nandyan sa tindahan mo yung gusto nilang gawin o gusto nilang bilhin, pupunta at bibili yan sa tindahan mo. Pang-anim mga kanegosyo. Pang-anim na ba tayo? O basta yun. Pang-anim mga kanegosyo. Ice cream vendo machine. Ayan mga kanegosyo, nakikita nyo po sa likod. Yung ganyang klase ng ice cream, napakaganda niyan. Nung ako po ay sumakay sa terminal ng jeep papunta ng Valenzuela, meron pong ganyang negosyo. Actually, hindi siya sari-sari store Talagang stand-alone lang siya na ice cream lang yung kanyang tinitinda. Grabe sa haba yung pila mga kanegosyo kasi meron siyang vendo machine ng ice cream. Yung pagkaginan niya mo, ikuti-kuti mo parang parang Slurpee mga kanegosyo. 5 piso hanggang 10 piso, tuwan-tuwa na yung mga tao. Actually, isa ako sa mga suki nun Kaya kapag kaganyan ng negosyo mo, siguradong matutuwa ang mga kabataan yan. At maging yung mga tao na hindi naman bata, mga isip bata lang, pero talagang fanatic ng ice cream mga kanegosyo. Medyo may kamahalan nga lang po yung puhunan sa ganyan kasi around 35 to 65,000 pesos yan mga kanegosyo.
Pero dito sa nakita ko, ayan nga po yung nasa picture, ngayon ko lang nakita to, nag-o-offer sila ng 12 months to pay. Kaya kung gusto mo ng ganyang business at medyo low ka sa budget, kunin mo na yung ganyang kanegosyo. 12 months to pay. Kung ayaw mo naman ng ganyang kanegosyo at gusto mo is yung hindi ka nagbabayad monthly, tapos medyo hindi naman kalakihan yung budget mo, halagang 5,000 lang, pwede mo nang pagtiyagaan yung mga kagaya niyan, Joy Ice, Selecta, mga Creamline, mga ganyang kanegosyo kasi mga ganyan nag-offer lang yan ng mga 4,500 pesos hanggang 6,000 pesos. Nagpapahiram rin sila ng freezer. Mga kanegosyo, by the way, ito pong mga produkto na tinatalakay natin ngayon is hindi po ito bayad, Talaga pong natuwa lang ako dito sa mga produktong to at gusto ko siyang i-share sa inyo para nang sa ganun magkaroon po kayo ng ideya kung paano ninyo i-level up yung inyong mga negosyo. Except sa Volts, ang charger na sa Kalam dahil isa po ako sa mga brand ambassador ng Volts, ang charger na sa Kalam. Kaya nga po kapag ginamit nyo yung aking promo code na Mark Salazar is makakuha ka ng malaking discount. Okay, back to the video. Kung ayaw mo ng ice cream vending machine, di punta tayo sa ating number. Ang number na ba ako? Number 7, mga kanegosyo. So, pwede kang mag-coffee vending machine. Ayan, kung hindi mo trip yung ice cream, pwede kang mag-coffee kanegosyo kasi alam nyo naman ng mga Pilipino is napakahilig magkape. Isa na po ako dyan, mga kanegosyo. Napakahilig kong magkape at sa halagang 5 piso, hulog mo sa coffee vending machine, meron ka ng instant coffee, mga kanegosyo. At ang puhunan dito is naglalaro ng 16,000 pesos, mga kanegosyo. And pwede mo rin siyang installment. Ayan, kanina ko lang rin nakita yan, mga kanegosyo. So, 6 months yata yung offer neto ni Enjoy, mga kanegosyo. Ayan po, is talagang pwede mo siya ilagay sa harap ng tindahan mo. And for sure, marami ditong mga nanonood na mga kanegosyo natin na baka meron na kayong ganyan, di ba? Kamusta yung kita? Maganda naman yung kita, di ba, mga kanegosyo? Number 8, mga kanegosyo. Pwede kang maglagay ng pet supplies dyan sa tindahan mo. Alam nyo, napansin ko, simula nang nag-vlog ako, mga kanegosyo, yung mga followers and subscribers natin dito sa social media is talagang pineflex nila yung kanilang mga alagang pusa, yung kanilang mga alagang aso. Ibig sabihin, ang mga sari-sari store owners pala is mga pet lovers, di ba? Baka ikaw may alaga kang pusa dyan sa tindahan mo. So, pwede kang maglagay ng mga cat food, na mga dog food, na mga treats sa pusa mo. Siguraduhin mo lang na tatago mo na mabuti yan, baka mukbangin ng mga alaga mo yan, At ang kagandahan kapag ka may pet supplies ka, mga kanegosyo, is talagang bibili at bibili yung mga pet lovers sa tindahan mo. Bakit? Alam nyo po, kasi yung mga anak nila, napansin ko, since nagtitinda rin ako ng laruan sa tindahan ko yung mga anak nila kapag ka nagtuturo ng laruan, ang pwede nilang sabihin na wag na, marami ka ng ganyan, meron ka ng ganyang laruan, di ba? Sa susud na lang, sa sahod na lang. Pero yung mga alaga nilang hayop, pwede ba nila sabihin na huwag ka munang kumain ngayon, sa sahod na lang? Di ba? Hindi. So, bibili at bibili ng mga pagkain ng hayop yan, di ba, mga kanegosyo? At kadalasan sa mga pet lover, talagang binibaby nila yung kanilang mga alaga. Bibilan nila ng cat food, ng dog food, ng treats at kung ano-ano pa na ikatutuwa ng kanilang mga alaga. At marami na pong sari-sari store owners, mga kanegosyo, na nag-o-offer ng ganyang klase ng mga produkto. Kasi nga po, kagaya ng palagi kong sinasabi na kapag ka ikaw, sari-sari store owner ka, is huwag kang magpapakakampante sa mga kinikita mo sa mga binibenta mong produkto sa halagang papiso-piso lang. Kailangan i-level up mo yung iyong sari-sari store business. Nang sa ganun, makasabay po tayong lahat sa kakumpetensya at hindi po tayo mapag-iwanan. So dito naman sa pet supplies, mga kanegosyo, as low as 5,000 pesos, pwede ka nang magdagdag niyan sa iyong sari-sari store. Pwede mo na yan idagdag sa tindahan mo. Number 9 na tayo, mga kanegosyo. So ito po is low franchise milk tea. Ayan, mga kanegosyo, is pwede ka dyan mag-franchise sa halagang 60,000 pesos. Oo, medyo may kataasan, mga kanegosyo. Pero ang kagandahan naman dito is hindi mo na kinakailangan pang maghagilap ng mga produkto or kung paano ba gawin to, paano ba gawin yan, paano ba yung tamang proseso, magkano ba yung bentahan nito, magkano ba yung kitaan nito. Kaya kung medyo may budget ka naman ng konti at nakapag-ipon ka galing sa kinita ng sari-sari store mo, pwede kang mag-invest sa mga low franchise milk tea. O, ayaw mo naman mag-franchise kasi medyo natataasan ka, namamahalang ka. Pwede rin kanegosyo. Ito po, tignan nyo po ito, panoorin nyo po yung kanegosyo.
Sa YouTube, napakadaming tutorial lang po pwede mong pag-aralan po, pwede mong panoorin. 'Di ba? At itong mga kumpanya na to, isang kagandahan dito is nag-o-offer sila ng mga complete package. Ayan, sa halagang 1,000 nga lang, 'di ba, kanegosyo? Pwede ka na mag-start ng sarili mong milk tea business sa harap mismo ng tindahan mo. Hindi ba, mga kanegosyo, napakaganda na pwede mong idagdag na option para sa mga customers mo. Pang-10, mga kanegosyo. Ayan, umabot ka sa number 10 ha. Kung hindi ka pa naka-follow ka negosyo, click mo na yung follow at subscribe button kasi araw-araw po ako nag-upload ng ganitong klase ng mga video. Okay, so number 10 na tayo, mga kanegosyo. Flavored French fries. Ayan, mga kanegosyo, napakaganda na meron kanya sa tindahan mo kasi kung may milk tea business ka, kailangan syempre meron rin sila mga ngata. At yung French fries nga po, yung nakikita ko na produkto na magandang i-partner sa milk tea. At napakadali lang gawin nito. Alam nyo, mga kanegosyo, minsan kumain po kami ni Missy sa food park. Ito nga pong isang sikat na business na nagtitinda ng French fries. Sikat yan, kanegosyo. Nagulat kami na pangkaraniwang French fries lang pala yung niluluto nila, ano? At nagkakatalo nga lang sa flavoring, mga kanegosyo. Kaya kung ikaw plano mong magtinda ng French fries sa harap ng tindahan mo is kinakailangan sumabay ka sa trend, 'di ba? Lagyan mo ng iba't ibang klase ng flavor. Tapos meron pa nga sa Guadalupe kanegosyo, sa bangketa lang, piprito lang yung French fries kasi bibigay niya sa iyo ng plain. Tapos dun sa mga gilid-gilid, ikaw na bahala mag-mekos-mekos ng mga flavoring ng French fries kanegosyo. Ang gandang business, 'di ba? So ganun kasi yung gusto ng mga tao ngayon. Gusto ng mga tao sila yung naglalagay sa fishball, gusto nila sila yung naglalagay ng sauce. Sa siomai, gusto nila sila yung naglalagay ng chili, ng tawag dito, chili oil. At saka sa French fries, syempre advantage kung ang mga customer mo yung kusang maglalagay ng flavoring sa kanilang mga binibiling French fries sa tindahan mo, di ba? Kaya eto, mga kanegosyo, yung flavoring, ayan, nakita ko sa Shopee o sa Lazada yata, 40 pesos lang. Meron ka ng ganyang kalaki na flavoring na pwede mong ilagay sa French fries mo. At ayan, ang top 10 business na talaga namang magpapasok ng malaking pera sa sari-sari store mo, kanegosyo. Kung nagustuhan mo yung ganitong klase ng content at umabot ka hanggang dito sa pang-10, ibig sabihin, kanegosyo, gusto mo yung mga ganitong klase ng usapan. Kaya ano pang hinihintay mo, i-click mo na yung follow button. At maraming salamat sa inyo, mga ka-YouTubers, kasi monetize na tayo sa ating YouTube channel. Maraming salamat, mga kanegosyo. Lalo po tuloy akong ginaganahan na mag-create ng ganitong klase ng video para po sa inyo. So yun lang, mga kanegosyo. Maraming salamat ulit at samahan nyo ako sa aking bagong goal, mga kanegosyo. Gusto ko sana makakuha ng silver play button pero medyo malayo pa tayo doon, no? So at least 5,000 subscribers lang muna sa ngayon, mga kanegosyo. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, click mo na yan, kanegosyo, para maging isang legit kanegosyo ka na. Yun lang, mga business partners ko. Maraming salamat sa inyo.